Magandang hapon mga kabay. So meron po akong estimate dito. Grinder siya mga kabay. DW803. Ayan. Matagal-tagal na po ito na modelo. DW803. So ang available ngayon na ganito ang itsura mga kabay. DW810. So ito mga kabay, pahinto-hinto daw. Tsaka mabagal yung andar. So ayan, titesting natin. Ayan. Mabagal yung andar, tsaka parang masiklab siya. Hindi parang, masiklab talaga. Tingnan natin kung alin dito yung masiklab. Ayan. So dito wala. Ayan. So ayan mga kabay, ayan yung dahilan kung bakit masiklab. Pansin nyo yung spring nakalas. Ayan po. Yung spring sa carbon hindi na siya nakatulak. Dapat nakaganyan. Ayan o. O maaring nakalas to. Tapos hindi niya na naibalik ng maayos. Kaya po ganyan ang nangyari. Ayan. Sasaksak natin ulit. So dito sa kabila mga kabay, walang siklab. Ito po yung dahilan mga kabay. Ayan. Nakaangat po yung spring, hindi siya nakabit ng maayos. Kaya hindi na yan nakayang itulak yung carbon. Ayan o. Baliktad o. Doon sa taas siya. Imbis na pababa yung tulak, nasa taas. Ayan. So gagawin natin yan mga kabay. Kakalasin natin yung brush holder. Ayan. Tapos tanggalin natin. Ayan. So ayan mga kabay, dapat patulak siya. Ayan, dapat nakaganyan. Ayan. So nangyari, wala na po, baliktad. Hindi naman siya baliktad mga kabay, hindi lang talaga na ikot ng maayos. Ayan. So kakalasin natin yung spring. Ang pagkalas ng mga kabay, ganyan lang. Ayan. Tapos kung mapapansin nyo mga kabay, bandang gitna niya, ayan. Kung mapapansin nyo, meron siyang nakalagay sa gitna. So yun yung papasok doon sa terminal niya. Ayan. Ayan, ganito po dapat. So para maitulak niya yung carbon, ang kabit mo niyan, paganyan. Ayan. Ay, baliktad. Baliktad. Ganyan, ganyan. Kailangan mo siyang ikutin. Ayan. Dapat maikot mo siya ng malupit. Ayan, ganyan pala mga kabay. Ayan. So, dapat nakaganon yung spring. Yan. Tapos, iaangat mo pa ganyan. Gamit kayo ng pangsungkit, iikot nyo siya pataas. Ayan o. Oh. Diba? Yun. Tinutulak niya na ngayon yung carbon brush. Kanina, pabaliktad. Papunta siya doon sa taas. So, baliktad lang yung pagkakabit pala noon. Hindi niya naikot. O baka nung kinalas niya, baka nagpalit siya ng carbon kasi mahaba carbon niya eh. Baka nung pagsikwat niya ng ganon, ganyan, tapos nabitawan niya kaya umikot yung spring. Kaya po ganun nangyari, masiklab. So yan nga ikakabit natin mga kabay. Tingnan natin kung masiklab pa rin siya o wala na. So yan, kakabit natin yung brush holder ulit. Yan, tapos ilagay natin yung spring. Lagyan natin ng screw. Yan. Tapos balik natin yung terminal nung gagaling sa field coil. Yan. So ngayon, testing natin ulit. So nawala yung siklab mga kabay. So ibig sabihin, doon lang po sa spring ang problema. Ayan. So siguro nung nagkabit siya, nakalas yung spring, hindi niya naibalik. Ayan.
Kasi sabi lang ng customer ay masiklab, tsaka mabagal yung ikot. Maaring babagal talaga yun mga kabay dahil yung carbon wala nang tumutulak. Kaya lang siya gumagana dahil pag vibrate, pumapalo-palo yung carbon at wala nang tumutulak sa kanya pa ilalim. Kaya po ganun. Pero hindi po lahat ng siklab ay spring ang sira. Meron ding masiklab na pudpud yung carbon. Meron ding masiklab na sira yung armature. Ayan. Ngayon, pag shorted naman yun mga kabay, yung armature o field coil, ang andar naman nun, umuugong. Ayan. Yun yung sa aking pagkakaalam ko. Ayan. So, babalik na natin to mga kabay. Ayan. So, ang sira lang niya mga kabay ay natanggal lang po yung spring, kaya po siya masiklab. So, maraming salamat mga kabay sa panonood at palike and share na rin po. At syempre po, baka naman pwedeng makahingi sa inyo ng isang subscribe dito po sa aking YouTube account na Inom Tabay. So, maraming salamat mga kabay. Bye-bye!